Miss Kailin Alcantara, abay muli na naman na trending dahil sa kanyang pasaring kay Mr. Kobe Paras. Kobe Paras, hindi pumayag na hindi sumagot sa pasaring ni Kailin. Sa ngayon po si Miss Kailin Alcantara ay kasalukuyan na nagtatrabaho ngayon sa Seoul. Sa May Korea, kasama po dito si Miss Barbie Forteza. Sa kanilang mga post, pinapakita po nila rito ang bawat ganap dito po sa Seoul. At isang video clip na ni Miss Kailin ang talaga namang nag-trending dahil po sa kanyang ginawa at patuloy na iniintriga na bawat galaw ni Miss Kailin ay binibigyan po ng meaning ng ilang mga netizen. Ang pagdub ni Kailin Alcantara ng viral audio na What Happened Bella habang nasa South Korea ay isang makulay na halimbawa ng pagsasalib ng kulturang Pilipino at Koreano sa pamamagitan ng social media. Ang audio na ito ay nagmula sa 2013 episode ng segment ng Kalokalike sa It's Showtime ay muling sumikat kamakailan at naging bahagi ng mga trending content sa TikTok. Sa kanyang pagbisita sa South Korea bilang honorary ambassador ng Korea Tourism Organization or KTO Manila, ginamit ni Kailin ang pagkakataong ito upang makisali sa trend na nagpapakita ng kanyang pagiging konektado sa kasalukuyang puso at sa kanyang mga taga-subaybay. So, dahil po sa mga post na ito, is meron pong mga sagot, kasi may mga post niya si Miss Kailin na parang may sagot din itong si Kobe. Sabi niya, I don't care what you say, this is my life, Kobe Paras. Samantalang ito pong TikTok na audio na pinost po ni Miss Kailin ay pumapatungkol pala ito dito po sa kultura ng mga Pilipino at Koreano. So, nagtataka lang tayo bakit parang sobrang bitter ng ilan sa mga post nitong si Mr. Kobe Paras against Miss Kailin. At ang hakbang ni Kailin na ito, hindi lang simpleng pakikibahagi sa isang viral trend. Ito rin ay nagpapakita ng kanyang kakayahang gamitin ang social media upang palalimin ang ugnayan ng dalawang kultura. Bilang isang aktibong personalidad sa social media na may milyon-milyong taga-subaybay, ang kanyang mga post ay malaking epekto sa pagpapalaganap ng kultura at turismo ng Korea sa Pilipinas kasi doon po sa video na yon na ipinost po ng GMA ay pinapakita nito yung napakagandang tanawin sa Korea. Tapos nagtaka na lang tayo kung bakit sa mga post ni Miss Kailin ay biglang isang Kobe Paras ang nag-post din na siya po ay nasa isang island at sinasabi niya dito na wala siyang pakialam kung ano man yung sabihin ninyo, basta siya is ito yung kanyang buhay. Parang kapag tinranspose natin siya or tinranslate natin siya dito po sa Tagalog. Kaya naman hanggang sa ngayon, kahit po napakatagal na panahon, mag-iisang buwan na silang talagang hindi nag-uusap at nagkikita nitong si Kobe Paras at si Kailin. Pero hanggang sa ngayon ay talagang iniintriga pa rin silang dalawa. Kasi nga 'di ba parang magkatapos nga nasiraan nitong si Jackie Forster si Miss Kailin Alcantara, is hindi po sila nagtagumpay na sirain yung credibility. Kahit na may character assassination na nagaganap, is hindi talaga nila nasira ang isang Kailin Alcantara, So, bukod nga dito, ang kanyang pagiging ambassador din ni Kailin ng KTO ay nagbibigay sa kanya ng plataforma upang itaguyod ang mga destinasyon at kultura ng Korea sa mga Pilipino. Sa kanyang mga pagbisita at karanasan sa Korea, na ibabahagi nga ang kanyang mga natutunan at karanasan sa kanyang mga taga-subaybay na nag-uudyok sa kanila na mas makilala at maranasan ang kultura ng Korea. Sa kabuuan, simpleng pagdub ni Kailin sa isang viral audio na ito ay may mas malalim na kahulugan. Ito ay simbolo ng kanyang papel bilang tulay sa pagitan ng dalawang kultura at ng kanyang kakayahang gamitin ang kanyang impluwensya upang palalimin ang ugnayan ng Pilipinas at Korea. Sa panahon kung saan ang social media ay may malaking papel sa pagpapalaganap ng kultura, ang mga hakbang na ito ay Tony Kailin ay mahalaga sa pagpapalaganap ng pagkakaunawaan at pagkakaibigan sa pagitan ng mga bansa. So which means, yung ginawa po nito ni Miss Kailin is, pala siya, good vibes, pero ang dating po sa mga bashers is still parang pinapasaringan. Itong si Kobe, ganun po kasi nangyayari parang konting kibot, konting post ni Kailin, may sagot agad itong kabilang panig. Pero sa ngayon, sa mga post nga ni Mr. Kobe Paras, talagang totoo, talagang tambay siya ngayon dahil wala po siyang game. Dahil nga, alam niyo na, diba, naihatid natin sa inyo dahilan. So anyways, maraming salamat po at narito naman ang ilan sa mga reaction po ninyo patungkol sa ating latest updates dito po kay Miss Kailin and Kobe. Sabi ni Mr. Renato Side, as far as I know, naglalaro to si Kobe sa Japan League ng basketball but for reason, tinanggal siya sa team. Kaya walang laro si Kobe sa Japan. Ewan ko kung may kukuha pang team sa kanya. At nagdaming mas bata pa kay Kobe, hindi injury prone ang naglalaro sa basketball sa Japan. And sabi naman ni Miss Nina Altares, tama ka dyan, di naman yan kilala dati. Oo, anak niya.
anak siya ni Benji. Pero hanggang doon lang yon. Pero yung naging sila ni Kyle, nandun nakilala siya. And sabi na ayon, bawat ginagawa nating mabuti man o masama, may mga consequences po lahat in the future. Kaya lagi mabuti tayo sa sarili at sa ibang tao. Ayun, so isa kasi sa mga nakikitang rason kung bakit itong si Kobe Paras ay hindi na binigyan ng games dahil po sa hindi magandang reputasyon, no? Yung kanyang na-red flag kasi siya sa publiko. And then sabi ni Miss Janelita Montana, no? You deserve that, Kobe. Hindi baling mayaman naman si Kobe, pero mas sikat si Kailin kaysa kay Kobe. You can find the right guy for you, Kailin. And sabi ni Mr. Chadoro Manek lang, nalaos siya. At saka hindi naman siya sikat talaga. Tambay lang siya. Kaya pinakilala ni Andre si Kobe kay Kailin para kumita. Pero mayabang kasi. Alang sikat na siya. Ngayon, nung hiniwalayan siya ni Kailin, wala na biglang laos-laos. Doon na siya na manyak total, parehong mag-ina na mahilig sa sex. Matagal ang tambay kasi inayawan siya. Sobrang pasaway. Kaya wala nang interesado sa kanya, mayabang eh. Ayan, so, alam niyo po, hindi talaga may iwasan na kapag po hindi maganda yung ginawa niya sa publiko, is talagang, mababadshot ka talaga sa public at huhusgahan ka ng buong mundo, no? Buong Pilipinas. Sabi po ni Miss Jodeje, si Jackie ang magbabayad, love na love niya ang anak niyang bakulaw. And sabi ni Miss Norma, ayan ka na naman, baka mamaya maipit, ayan na naman, baka nawa maipit si Kailin, ha? Nananahimik na yung tao sa Korea. Ayan, kasi sa bawat issue na kinabibilangan ni Kobe, parang si Kailin lagi yung sinisisi, diba? So, salamat po sa inyong mga comments, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV.